I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ito breaking news. Naku po. Marami pong natuwa. Siyempre yung mga dides hindi natuwa. Alam po natin, today is September 23. Ito po yung araw na kung saan ay haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte ng ICC, no? So, ang nangyari mga bes, nangyari is nangyari. Kaya sa mga dides, wag na kayo umasa na hilingin ang interim release. Hindi na po mangyari 'yan kasi naglabas po ng kaukulang statement ang ICC mga kababayan. Para kompleto detalyado, basahin po natin. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ito po mga kababayan, sabi po ng balita, mga bes. Ayan Sabi dito, ayan ICC prosecutors sinampahan na si dating Pangulong Duterte ng 3 counts of pagpatay, mga kababayan. September 23, 2025, sabi dyan, formal nang naghain ng 3 counts of pagpatay ang deputy prosecutors ng International Criminal Court, which is ang ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dokumento inilabas ng ICC noong Lunes ng gabi, September 22, kahapon po yun, nakalatag ang 3 tuntungan ng kaso kabilang ang patayan sa Davao City sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte bilang alkalde na umaabot sa 19 ang biktima, pagpatay sa 14 na high value targets sa buong Pilipinas sa panahon ng panunungkulan niya bilang Pangulo, pagpapaslang at tangkang pagpaslang sa mga barangay clearance operation sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2018, mga kababayan. Agay, naku po. Duterte is individually criminally responsible pursuant to Article 25, 3A of the Rome Statute for the crimes charged in counts 1 to 3 as he committed them as indirect co-perpetrators. Parang mayroong kasama ito si Diego. Kaya abangan po natin, mag-issue na naman ng warrant of arrest ang ICC, mga kababayan. Naku, delikado. Sino kaya to? Si Bato kaya? Si Sara? Baka si Pulong or yung mga men in uniform. Hindi naman lahat, yung iba na involved, no? Mababasa sa dokumento ng ICC, mga bes, matatanda ang Marso 11, 2025 nang silbihan si Duterte ng warrant of arrest mula sa ICC para sa crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs sa ilalim ng administration nito. Yan kasi yan kasi ang nangyari kay Poncio Pilato. Masyado kasing abusing power. Mula sa kanyang pamumuno, nagiging brutal ang EJK. Yan ang napala niya. Ang akala nyo gumawa kayo ng kasamaan. Akala nyo walang nakakita sa inyo. Mayroon ang Diyos. Mayroon tayong Diyos sa taas. Nakikita tayo mga pinagagawa natin. Hindi mo man naramdam ngayon, wala man lang nakakita sa iyo, pero time will come. Gagawa ang Panginoon ng paraan para mahuli ka. Ayan, tuloy. Kasalukuyang nakapiit ang dating Pangulo sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Nakatakda, sana ang confirmation of charge ni Duterte ngayong September 23 hanggang September 26. Ngunit, pansamantalang itong ipinagpaliban dahil wala umano siyang kakayahang humarap sa trials. Dahil nga, sabi niya, diba, unfit. Diba, sabi niya, unfit siya dahil sa kondisyon niya. Kung unfit siya, bakit yung anak niyang chismosa sinasabi, nag-aalala daw ang papa niya sa korupsyon sa flood control? Nag-alala siya, panahon pa nga niya yun Talamak ang kurakot dito sa Pilipinas nung panahon niya. Wala man lang siyang nagawang maganda. Kumbaga, sugpuin ito, ipakulong. Wala
Oh, kasi even siya corrupt din. 'Di ba sabi niya? Kaso lang naubos. Oh, ayan ang nangyari ngayon. 'Di ba? Oh, so abangan po natin ang kaukulang pagharap niya sa trial, pero ito binasa na po siya ng tatlong 3 counts of pagpatay, mga kababayan. Sabi po ng balita, ito po ang source natin, mga bes, Ayan, oh. Oh, you see? Oh. Kahit i-research nyo yan, yan po ang viral ngayon. Kaya sa mga DDS, huwag na kayong umaasa para makauwi pa ito si Digong. Malabo na po mangyari yan. Wala na eh. Siyempre, pag binasahan ka ng ganyan, na 3 counts of pagpataya, malabo, mas malabo sa buga ng pusit yan, mga kababayan. Ang ginawa ni Digong kasi, abusing power eh. Oh, ginagamit kasi ang yung pagka-presidente niya. Palibasa, sabi niya, Pangulo ako, kaya kaya kong kumitil ng tao. True hitman. Parang ganun ang dating no? Kung nakikita nyo, ang mga salaysay ni Las Cañas at saka Matubato, ay sus Mario Joseph, napakadetalyado yung salaysay ni Las Cañas, mga kababayan. Sa tagal-tagal ba ng panahon Ganun din si Matubato 24 years. Kumikitil siya ng buhay dahil kay Duterte. No, 'di ba? Alam mo naman ito si Digong, isang utos niya lang, tumba ka. Oh. Ang masaklap lang sa pamumuno niya bilang Pangulo ng Pilipinas, napaka-brutal yung yung EJK nangyari. Katulad ng ni Ayan de los Santos ba yun? Kahit tinaas niya ang mga kamay niya, sabi niya, sir, mayroon akong exam bukas. Pero wala pinutukan pa, tinumba. Kawawa Alam niyo, ang tao, may karapatan mabuhay. Kahit mga kahit mga kriminal. May batas tayo sa mundo. Kaya nga binigyan tayo ng batas ng Panginoon para yun ang sundin. Kasi kung wala tayong batas sa mundong ito, lahat ng tao kayang kumitil. Di ba? Pero dahil may batas tayo, ang mga tao natakot. Sus, ang sarap mabuhay, no? Na walang naaapakan na tao, na wala kang kalukuhan na ginawa. Sarap mabuhay. Ayan, ang napala niya. Sabi ng iba, buti sa kanya. At least, unti-unting nakita yung mabigyan ng hustisya yung mga namatay nung panahon na yun. 'Di ba? Nung mayor pa siya, nako, kung napanood nyo yung salaysay ni Las Cañas, matindi, mga kababayan. Ang nakakadurog ng puso, kahit yung yung pamilya na galing General Santos ay talagang kinidnap, mga bes. Yung buntis talagang kinitil Grabe. Biro nyo yun. Doon tinatapunan ng patay doon sa sa may laod na quarry na sinasabi. Alam na alam ni Las Cañas yun. Kung napanood nyo yung mga interview niya sa video, grabe. Nakakadurog ng puso Even si Laila de Lima. Ngayon ay congressman siya. Ay, muntik talaga siya natumba, mga bes. Mabuti ka mo, sabi ni Las Cañas, nakauwi sila kaagad. Kasi aambusin sila Si de Lima kasi, nag-imbestiga tungkol dito sa mga kalansay na nakikita dyan sa quarry, tinapuna ng patay. Ayaw ni Digong yun. Mabuti nakaalis kaagad si de Lima nung panahon na yun. Kung hindi, wala. Ganyan si Digong. Kaya minsan, napaisip ko tuloy si Percy Lapid nung panahon na yun. Sino kaya ang kumitil sa kanya? Sino kaya ang nasa likod ng ang nag-utos para patayin si Percy Lapid? Alam po natin, binanatan nito si Digong. 'Di ba? So ito, umpisa pa lang ito may kasunod na yan. Kaya abangan po natin kung kailan po ang pagharap niya. Pero binasahan na po siya ng ICC. Sinampahan na. Grabe, 3 counts of uy, naku, Mario Joseph, Santa Clara, Marimar. Mga best. Ito yung balita dito sa GMA. Ayan 16 hours ago, news updates. The prosecution International Criminal Court has formally charged former President Rodrigo Duterte with 3 counts of, sabi dito, according to the redacted documents released on Monday evening. Agay. Ayan ito po yung
nag-release ng statement ang ICC. Ito po yun, 3 counts of pagpatay. Ito po yun. Kahit i-research yun, makikita nyo yan sa page ng ICC. Ayan, you see, mga beswa, agay, agay. Kaya wag na kayo umasa. Hindi na makakalabas yan. Kahit sila asyerto lang tsaka sa Las Cañas mato-bato ang witness doon, wala na, talagang makukulong siya. Napakadetalyado yung mga statement ni Las Cañas, mga bes. Siyempre dating pulis yun, magaling mag-English kamo. Even di mato-bato, naku po, matindi. Kahit si asyerto, baka marami pa nga di ba? Kahit yun lang po ang witness nila, ay sus, walang panama si Digong. Talong-talo, dating tauhan niya. Ito ang kaabang-abang. Sabi kasi, supposed to be ngayon, I think pag humarap siya sa korte ngayong araw na ito, baka live, no? Pero hindi nga natuloy dahil unfit nga siya, sabi. Kunwari lang yun, unfit. Pero nakakapagsalita siya. Tapos sabi, tawag dito, wala siya na alaala. Kumbaga, nakakalimot siya. Bakit sinabi ni Sara na chismosa, nag-aalala daw ang papa niya. Nakakausap niya yung ama niya, tapos sasabihin na nawala ng yung alala. Hindi na maalala lahat. Hindi kayo naloka. Taktika ni Digong yun. Style niya bulok. Diba? Sa ICC, hindi pwede yan. Ngayon, hindi daw sa unfit. Maniwala ka dyan. Pero yun, hindi magtatagal yan. Anytime from now. Kaya malalaman natin ang announcement ng ICC kung live broadcast yung gagawin nila. Pero ngayong araw, September 23, ayun, binasahan siya ng 3 counts 3 counts of pagpatay, mga beswa. So, kayo, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo kay Digong? Siyempre, ganun Pag nagkasala ka, dapat panagutan mo. Baka sabi ko nga, baka hindi na siya maabutan doon ng mga ilang taon. Siyempre, sa edad niya, di ba? 80 plus na, no? Siguro, nagsisisi yan si Digong. Sana, hindi daw siya ganun. Yan, tuloy. Ang buhay ng tao, dapat, alagaan mo yan. Minsan lang tayo na buhay. Pag nawala tayo sa mundo na ito, hindi na tayo babalik. Wala na, abo na tayo kalansay na. Kaya alagaan nyo yung mga sarili nyo. Kung gusto nyo pang mabuhay. Lagi kayong magdasal para safety. Bigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay. Para pagdating ng panahon, pag tayo nawala sa mundo, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, lagi tayong manalangin, manalig sa Diyos, baka sakali tayo po ay makapunta ng langit. Pero palagay ko si Digong baka ang punta nito impyerno. Mismo ang Diyos nga minura niya 'Di ba? Kaya yan ang napala mo. Kaya wala, iyak ang mga DDS. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.